Ang biyenan kong ayaw tumanggap sa akin, hindi niya alam na bitbit ko ang libo-bilyong piso. Ang malaking ballroom ng pinakamarangyang hotel sa lungsod ay nagniningning sa liwanag ng kristal na chandelier at pabango ng libu-libong puting rosas. Ngayon ang pinaka-espesyal na araw ng aking buhay, ang araw na opisyal akong nagsimulang maglakad sa bulaklak na landas kasama si Marco. Siya ang tagapagmana ng Grandes Industrial Corporation, isang pangalang nagdudulot ng respeto at paggalang sa buong mundo ng negosyo. At ako, sa mata ng lahat, ay isang simpleng freelance illustrator lamang, walang katanyagan, walang kayamanan, walang pangalang nagbubukas ng mga pintuan. Wala kahit isa sa mga naroroon sa malalawak na silid na ito, maging si Marco mismo ang nakakaalam na ako, si Lara Reyes, ay ang tanging anak na babae ng dating chairman ng Reyes Holdings, ang kolosong konglomerado na pinamumunuan ng aking ama, si Ginoong Ramon Reyes. Itinago ko ang aking tunay na pagkakakilanlan dahil nagnais akong mahanap ang isang pagmamahal na tunay at walang halong interes, at naniniwala ako na natagpuan ko ito kay Marco. Tumutugtog ang musika ng malambot at mataginting. Nakabalot ako sa isang magandang tradisyonal na gintong barot saya na may mga burda ng parol at sampagita, maingat na humahakbang sa tabi ng aking asawa. Daan-daang mga panauhin sa ibaba, mga may katayuang negosyante, mga kilalang personalidad, ay nakatutok ang mga mata sa amin. May mga admiring, may mga curious, at may ilan na tila sinusuri ang bawat galaw ko. Alam ko na marami ang nagbubulong-bulong tungkol sa aking pinagmulan, ang nagsasabing isang maya lamang akong lumigpit sa sangang puno ng agila. Ngunit pinabayaan ko ang lahat ng iyon, at mahigpit ko lamang hinawakan ang mainit na kamay ni Marco. Dumating na ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya. Ang MC ay maringal na inimbitahan ang bagong kasal na mag-asawa na maghatid ng tsaa sa mga magulang at sa mga nakakatanda sa pamilya. Hawak ko ang kahoy na tray na may 2 puting porselanang tasa na umaangat ang singaw ng mainit na tsaa. Humakbang si Marco ng may kagalang-galang na pananahimik, inialay ang tsaa sa mga matatanda. Nang dumating ang aking kapalaran, lumapit ako sa harapan ni Ginoong Leticia Torres, ang tunay na ina ni Marco. Nakasuot si Aling Leticia ng makulay na pula at berdeng terno. Ang kanyang mukha ay may maingat na makeup, ngunit nagbubuga ng malamig at mapanganib na tingin. Lumuhod ako sa malambot na karpet, inangat ang tasa ng tsaa sa aking 2 kamay, at may magandang ngiti, malinaw na sinabi, "Inangat ko po ito para sa inyong ina." Ang buong ballroom ay biglang naging tahimik. Lahat ay naghihintay ng pagtanggap ni Aling Leticia. Ngunit sa halip na abutin ang tasa, siya ay nanatiling nakatupi ang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ang mga matang puno ng paghamak ay nakatutok sa akin ng diretsyo. 1, 2, 3 segundo ang lumipas at hindi siya gumalaw kahit katiting. Nagsimulang mapagod ang aking mga tuhod. Unti-unting nanginig ang aking mga kamay na humahawak sa tasa, habang ang pakiramdam ng kahihiyan ay dahan-dahang lumalagos sa aking kalooban. Si Aling Leticia ay nagsalita ng malinaw na sapat para marinig ng mga table sa malapit. "Hindi pa kita tinatanggap bilang manugang. Ang pamilyang ito ay may tradisyon at marangal na pamantayan. Ang tsaang ito ay hindi ko matanggap. Tumayo ka na. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga panauhin." Bawat salita ay tulad ng kutsilyo na dumadaing sa aking pagmamahal sa sarili. Nagsimulang mag-alab ang bulong-bulungan sa ibaba ng ballroom. Ang mga mata ng simpatiya at pag-uyam ay nakatuon sa akin. Ang aking mukha ay nag-init, at ang mga luha ay halos dumalo sa aking mga mata, ngunit pilit ko itong pinigilan. Ako ang anak ng Reyes Holdings. Hindi ko pahihintulutan ang aking sarili na mahina. Ngunit sa sandaling ito, bilang isang bagong kasal na babae na katatapos lamang pumasok sa pamilya ng kanyang asawa, talagang naramdaman ko ang pagiging walang takdang lupalop. Sa tamang sandaling iyon, isang matibay na kamay ang humawak sa aking balikat. Lumakad si Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Determinadong hinila niya ako pataas, at sa harap ng daan-daang nanonood,
Inagaw ni Marco ang tasa ng tsaa mula sa aking mga kamay at malakas na ibuhos ang mainit na tsaa sa karpeteng sahig. Ang tunog ng pagbuhos ay mariing narinig sa gitna ng napakatensyonong espasyo. Tumingin ng diretso si Marco sa mata ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay matatag at maririnig sa buong ballroom. Kung ganyan ang sabi ng nanay, hindi na kailangan pang tawaging nanay mula ngayon, malayo na lang ang aming relasyon. Natigilan si Aling Leticia, ang kanyang mukha ay ganap na nagbago ng kulay, ang bibig ay nangatal nang walang lumalabas na salita. Ang lahat ng nakapaligid ay nagbukas ng bibig sa pagkabigla. Walang nakapaniwalang si Marco na laging kilala bilang isang mapagpigil at mapagtiis na tao ay kayang magngilit ng ganito nang siya mismo ang nasa sentro ng kanyang kasal. Hindi nag-atubili si Marco kahit sandali. Yumuko siya at binalot ako sa kanyang matitibay na mga bisig. Lumingon siya palayo sa maningning na entablado, lumingon mula sa pamilyang Torres at lumakad ng diretsyo palabas ng pangunahing pintuan. Nakasampa ang aking ulo sa kanyang dibdib, maririnig ko ang bawat tibok ng kanyang puso na mabilis na tumitibok. Sa ngayon ay nahulog na ang mga luha ko hindi dahil sa kasalanan o kahihiyan, kundi dahil sa kaligayahan. Alam ko na napili ko ang tamang lalaki para sa akin. Sa aming likuran, ang ballroom ay nanatiling naligalig sa nakakatakot na katahimikan. Iniiwan si Aling Leticia na nakatayo sa entablado nang may mabigat na galit sa kanyang mukha. Umalis kami sa hotel ng gabing iyon din. Sarili ni Marco ang nagmaneho ng kotse. Dinala ako ng direkta sa Ninoy Aquino International Airport. Suot pa namin ang aming damit pangkasal nang bumili kami ng tiket para sa pinakamaaga nilang flight patungong Boracay. Sinabi ni Marco na gusto niyang ilayo ako mula sa lahat ng presyur at ang mga masasakit na salita ng pamilya. Hindi niya gustong masira pa ang kahit isang minuto ng aming masayang araw. Lumapag ang eroplano sa isla nang nagdadapit araw na. Ang sariwang hangin ng dagat na naghalo sa magaan na simoy ay nagpawala ng tensyon na nag-alingaw-ngaw sa amin buong gabi. Nag-book si Marco ng maliit na villa na karatig ng dagat, ganap na nakahiwalay sa maingay na sentro. Pagpasok sa silid, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Humihingi siya ng tawad. Hindi niya inakala na ganoon ang gagawin ng kanyang ina sa harap ng napakaraming tao. Nasamahan niya ako sa pagdanas ng kahihiyan sa pinaka-espesyal naming araw. Niyakap ko siya sa kanyang likod at inilagay ang aking pisngi sa kanyang malawak na dibdib. Wala akong problema, basta nakatayo ka sa aking tabi at nagpoprotekta sa akin, lahat ng bagay ay hindi na masyado mahalaga. Ang mga araw sa Boracay ay tunay ang pinakamapanatag na panahon na naranasan ko sa aking buhay. Inihagis namin ang aming mga cellphone sa drawer ng aparador at pinutol ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Sa umaga, hawak kamay kaming naglalakad sa dalampasigan, nakikinig sa mahinay na alon. Sa hapon, nag-ikot kami sa mga maliit na nayon sa bisikleta at natitikman ang mga sariwang pagkaing dagat na sariwang huli ng mga mangingisda. Si Marco ay isang mapagmahal at maingat na lalaki. Sarili niyang binabata ng bawat hipon at hinuhubad ang bawat piraso ng isda para sa akin sa bawat pagkain. Alam niya na gusto kong uminom ng dalandan na may konting asukal, gusto ko ang mga pagkaing maanghang. Bawat maliit na galaw ng kanyang pagmamalasakit ay nagparamdam sa akin na pinahahalagahan at minamahal tulad ng isang kayamanan. Sa mga gabing nakaupo sa balkonahe na nanonood ng mga bituin, marami si Marco na ibinabahagi sa akin tungkol sa kanyang mga pangarap. Hindi niya gustong umasa sa malaking anino ng Torres Group. Nag-aral siya ng engineering. Gusto niyang sarili niyang itayo ang isang kumpanya para sa smart home technology. Matagal na niyang inalamang ang proyektong ito, ngunit ang pamilya ay laging nagtataguyod na bumalik siya upang pangalagaan ang tradisyonal na sangay ng negosyo. Ngayon ay may asawa na siya, mayroon na siyang mas malaking motibasyon para gawin ang kanyang pangarap. Pakinggan ko siyang nagsasalita, ang aking mga mata ay kumikislap ng pagmamalaki. Hinikayat ko siyang sundin ang kanyang puso at lagi akong magiging nasa kanyang tabi anuman ang mangyari. Ang katibayan sa tingin ni Marco ay nagbigay sa akin ng ganap na kaligtasan.
Ang kasal na ito ay maaaring nagsimula sa isang malakas na bagyo, ngunit ang lalaking nakaupo sa aking tabi ay ang pinakamapanatag na daungan na aking hinahangad. Naisip ko sa aking sarili, kahit anong hamon ang naghihintay sa harap, kahit anong presyur ang ilalagay ng kanyang pamilya, gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan upang protektahan ang lalaking ito. Sa ikatlong araw ng aming honeymoon, uli nagpunta ang bagyo. Nang tanghali, habang kami nagpapahinga sa sala, biglang tumunog ang telepono ni Marco ng paulit-ulit. Ang pamilyar na numero ay lumabas sa screen, ang kanyang ina ang tumatawag. Bahagya siyang nagkunot ng noo. Gusto niyang pindutin ang tatanggihan ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay at pinayo siyang sagutin dahil anuman ang nangyari, ina pa rin niya at hindi maganda ang patuloy na pag-iwas. Pagkasagot ni Marco, ang sigaw mula sa kabilang dulo ng linya ay mariing tumalab malakas pa nga ito na kahit nakaupong malayo, marinig ko ang bawat salita. Napakagaling mo, hindi mo man lang natapos ang sarili mong kasal at lumabas ka ng basta-basta, pinagmumukha mo kaming tanga sa harap ng lahat ng kamag-anak at kanegosyo. Alam mo ba na ilang araw na akong humihingi ng tawad sa bawat isa? Binibigyan kita ng 2 araw para ayusin ang lahat at bumalik dito agad, kasama ang mga papel ng annulment. Kung hindi mo palayas ang babaeng iyon, ipagawi ko ang lahat ng iyong bank card, ipapatigil ko ang lahat ng allowance at ipapaputol ang bawat pinansyal na tulong na nagmumula sa aming tahanan. Makita natin kung gaano katagal mong mabuhay kayo nang wala ang pera ng pamilyang ito. Ang mukha ni Marco ay naging seryoso. Huminga siya ng malalim at sinubukang manatiling kalmado habang sumasagot sa kanyang ina. Huwag niyang pagalit ang aking asawa. Si Lara ang aking may bahay, ang taong pinili ko, at hindi ko siya iiwanan kahit kailan. Pagdating sa pera, i-retain na niya ito, makakahanap na ako ng paraan para masuportahan ang aming maliit na pamilya. Ngunit si Aling Leticia ay hindi makinig. Nagpatuloy siya sa pag-iyak at pagbabanta gamit ang pinakamabibigat na salita, inainsulto ang aking pinagmulan, nagbabanta na gagamit ng kanyang mga koneksyon sa negosyo upang harangin ang lahat ng oportunidad ni Marco. Naniniwala siya na sa tulong ng kanyang kayamanan, maaari niyang madaling manipulahin ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi na ako makaupo at tumingin sa aking asawa habang tinitiisin ito. Lumakad ako paharap, kinuha ang telepono mula sa kamay ni Marco. Dinala ko sa aking tainga ang telepono at nagsalita ng malamig, tiyak at may lubos na paggalang. Tita Leticia, nasa bakasyon kami ngayon. Ang panahong ito ay napakamahalagang para sa mag-asawa. Pakiusap naman pong huwag na kaming abalahin pa. Maraming salamat po sa pag-aalala at pag-ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Pagkasabi noon, pinindot ko ang red button upang tapusin ang tawag at pagkatapos ay pinatay pa ang telepono. Tumingin si Marco sa akin nang may gulat na may halong bahagyang pag-aalala. Alam niya ang ugali ng kanyang ina, ang sinabi ay gagawin niya. Ang pagpapatigil ng card at pagputol ng pinansyal na tulong ay ang unang hakbang ng kaparusahan at ito rin ang pinakamatinding palo na kanyang tinutukoy sa kanya. Ngumiti akong pabor kay Marco upang palakasin ang kanyang loob. Lumapit ako sa aking maleta, hinila ang zipper at kinuha ang isang itim na premium bank card. Inilagay ko ang card sa kamay ng aking asawa at mahinahon na hinaplos ang tuktok ng kanyang kamay. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera, ang card na ito ay akin at mula ngayon ay ako na ang mag-aalaga sa kanya. Mag-focus siya sa kanyang startup tungkol sa smart home na matagal na niyang pinapangarap, ang pang-araw-araw na gastos, ang renta ng opisina, lahat ay kaya ko. Tinumina ni Marco ang card at pagkatapos ay tumingin sa akin at biglang natawa. Akala niya ay nagbibiro ako. Naniniwala siyang ito ay mula sa maliit na kita ng aking trabahong paggawa ng ilustrasyon. Hinampas niya ang aking ulo ng magiliw, ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal, baliw ang kanyang asawa. Lalaki siya, malakas, matangkad, paano niya maaaring hayaang alagaan siya ng kanyang may bahay. Mayroon siyang sariling ipon na sapat para sa simula at nangako siyang mabilis na magtagumpay upang mabigyan ako ng maayos at maginhawang buhay. Ngumiti akong matiyag
at sumandal sa kanyang balikat. Hindi niya alam na ang itim na card na aking ibinigay ay may balansing sapat upang bilhin ang kalahati ng Torres Group, ngunit pinili kong manahimik. Gusto kong si Marco ay tumayo sa sarili niyang mga paa. Gusto siyang makaranas ng pagkamit ng kanyang sariling pangarap. Magiging ako ang kanyang matibay na sandigan, tahimik na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga mapanganib na pakana ng kanyang sariling pamilya. Pagkatapos ng maikling honeymoon, bumalik kami sa realidad ng lungsod. Paglapag lamang sa paliparan, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa kanyang tiyuhin na nagtatawag sa kanya para sa isang formal na hapunan ng pamilya sa malaking tahanan ng Torres. Ang angkan ay nagpasya na magtipon-tipon sa malaking bahay upang talakayin ang kinabukasan ni Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at nagpasya na dalhin ako kasama upang harapin ang bagyo ng magkasama. Ang tahanan ng pamilya Torres ay nakatayo sa pinaka-eksklusibong subdivision sa lungsod. Ang malaking rehas na pintuan ay nabuksan at ang aming kotse ay pumasok sa malawak na driveway. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat at nakakasikip. Nakaupo sa mahabang hapagkainan na gawa sa nara ay ang lahat ng mahahalagang mukha ng angkatan. Si Aling Leticia ay naupo sa gitna. Ang kanyang mukha ay malamig tulad ng yelo. Sa kanyang tabi ay si Lorenzo, ang kapatid na lalaki ni Marco, isang kabataang pabaya at mapagmalaki, palaging naiinggit sa kanyang kuya. Ang mga tiyuhin at ibang kamag-anak ay naroroon din. Ang kanilang mga mata ay nagsusuri sa akin ng walang humpay. Ang hapunan ay naglumagpas sa katahimikan. Walang nakikialam ng pagkain, walang nagtatanong. Nang maihatid na ang huling putahe, pinunas ni Aling Leticia ang kanyang bibig ng may tela at dahan-dahang binuksan ang briefcase. Inilabas niya ang isang bank book at isang annulment petition na handa na ang lahat, itinulak ng palapit kay Marco. Ito ang iyong huling pagkakataon. Lagdaan mo ang papel na ito at ang 5 milyong piso na ito ay mapupunta sa kanya kabayad para sa kanyang panahon. Bumalik ka sa kumpanya bilang business director, pakasalan ang anak ni Pamilyang Lim ayon sa pagkakataong inayos ng pamilya, o kung hindi ay huwag kang magreklamo kung hahadlangan ka namin. Nagsimulang mag-ingay ang mga bulong ng mga kamag-anak. Ang tiyuhin ni Marco ay nagsalita at pinayuhan siyang huwag nang mag-aaksaya ng kinabukasan para sa isang babae na hindi angkop sa kanilang antas. Si Lorenzo ay nakaupo ng paunat-unat at nagbubulong ng masamang pangaasar, pinupuna ang simpleng damit na aking suot. Umupo akong matuwid, ang aking tingin ay mahinahon na dumaan sa bawat mukha ng makapangyarihang pamilyang ito. Sinusukat nila ang pagmamahal at dignidad gamit ang mga numero sa kanilang bank statement. Naawa ako ng husto kay Marco dahil lumaki siya sa ganoong malamig na kapaligiran. Hindi tumingin si Marco sa bank book. Tumayo siya ng mabilis. Ang kanyang kilos ay tiyak at matapang. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang susi ng premium condominium na binili ng pamilya para sa kanya, ang susi ng sasakyan, isang luxury sedan, at ang kanyang employee ID card bilang director sa Torres Group. Inilagay niya ang lahat sa mesa, itinulak pabalik kay Aling Leticia. Malinaw na sinabi niya, ang kanyang may bahay ay si Lara, at ang kasal na ito ay kanyang desisyon. Kung ang presyo ng pagiging tagapagmana ay ang pagbenta ng kanyang kaligayahan at dignidad, taos-puso siyang tumatanggi. Mula sa araw na iyon, ibinabalik niya ang lahat ng pag-aari ng pamilya at maglalakad sa kanyang sariling mga paa. Pagkasabi noon, hinawakan ni Marco ang aking kamay at ibinalot ang 10 daliri sa isa't isa. Magkasamang lumingon kami at lumakad palabas ng maluho, ngunit malamig na hapagkainan, iniiwan sa likuran ang galit na sigaw ni Aling Leticia at ang halong gulat na mga mukha ng mga kamag-anak. Lumabas kami sa malaking rehas na pintuan, tinanggap ang malamig na hangin ng hapon at naramdaman kong gumaan ang aking kaluluwa. Pinili niya ako ng aking asawa, pinili na talikuran ang lahat ng karangyaan upang pangalagaan ang aming pagmamahal. Mula sa sandaling iyon, haharapin namin ang mundo nang walang kahit ano kundi ang aming dalawang kamay. Matapos umalis sa tahanan ng Torres, ang tanging pag-aari ni Marco ay ilang damit
at kaunting personal na ipon. Lumipat kami sa aking 2-bedroom condominium. Maliit ang bahay ngunit palagi itong mainit at puno ng tawanan. Hindi nagpakita si Marco ng anumang pag-aalala o pagsisisi. Sa kabaligtaran, puno siya ng lakas at mabilis na nagsimulang gawin ang kanyang nararamdaman na pangarap. Itinatag niya ang isang smart home technology company at pinangalanan itong Marco Lara Tech. Pinagsama ang mga bahagi ng aming pangalan. Ang kanyang personal na ipon ay ginamit para kumuha ng maliit na opisina sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali. Nag-recruit si Marco ng 3 batang talented na engineer na bagong graduate. Sa mga unang araw, ang kalagayan ng trabaho ay napakamasigasig. Magkasama silang gumugol ng gabing walang tulog upang gawing perpekto ang mga circuit design at isulat ang control software para sa mga telepono. Ako ang nag-aalaga ng user interface design at ng pagkain at inumin para sa buong grupo. Ngunit ang mundo ng negosyo ay hindi isang magandang larawan ng mga panaginip. Nagsimulang kumilos si Aling Leticia. Bagaman tila siya ay nagagalit sa bahay, sa mundo ng negosyo, siya ay isang makapangyarihang matalik na lobo. Ginamit niya ang mga koneksyon ng Torres Group upang hadlangan ang kumpanya. Sa unang linggo ng paghahanap ng bank loan para makabili ng mga bahagi, ang aplikasyon ni Marco ay agad na tinanggihan na may dahilang ang bagong kumpanya ay walang collateral kahit na dati ay nangakong tutulungan ng loan officer. Sa ikalawang linggo, 3 supplier ng electronic equipment ay sabay-sabay na nagabiso na ihihinto ang pakikipagtulungan at kansela ang kontrata dahil sa kawalan ng stock. Sa ikatlong linggo, ang mga potential na kliyente na nagtakda na ng meeting para sa product presentation ay biglang naging tahimik, walang sumasagot sa tawag. Agad na naiintindihan ni Marco kung ano ang nangyayari. Ang presyur mula sa pamilya ay mas matindi kaysa sa kanyang akala. Ang kumpanya ay nahulog sa ganap na pagkawasak walang bahagi para gumawa ng prototype, walang kliyente para kumita. Habang ang renta ng opisina, sahod ng empleyado at pang-araw-araw na gastos ay patuloy na naguubos ng kanilang ipon. Isang gabi sa katapusan ng unang buwan, lumabas ako sa sala at nakita si Marco na tahimik na nakaupo sa sofa sa dilim. Ang screen ng laptop ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa kanyang pagod at hubog na mukha. Ang mga spreadsheet ng cash flow ay nagpapakita ng mga pula at negatibong numero. Pinisil niya ang kanyang ulo. Ang mahabang buntong hininga ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarota bago pa man ito nagsimulang lumakad. Lumapit ako, nagbuhos ng mainit na gatas para sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Hinimas ko ang tensyonado niyang mga balikat nang hindi nagsalita ng kahit isang salita ng sisi. Alam ko na malaki ang pagmamahal sa sarili ng isang lalaki. Naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihang hindi niya maaaring tuparin ang pangako niya sa akin. Lubos akong nagmahal sa kanya. Napagtanto ko na ang sandali na ito ay hindi na ako makatitighaw sa labas ng laban sa walang awang presyur ni Aling Leticia. Ang maliit na puwersa ng isang startup ay tiyak na hindi makakatagal. Kinabukasan ng umaga, habang pumunta si Marco sa opisina ng maaga, ikinandado ko ang kwarto at kinuha ang aking telepono. Hinanap ko ang numero ni Kuya Migo, isang kaibigang nakatatanda sa akin mula sa kolehiyo. Ngayon ay isa sa pinakakilalang eksperto sa artificial intelligence at core technology sa lungsod. Dumating na ang panahon na gamitin ko ang aking tunay na koneksyon upang maalis ang kumpanya ng aking asawa sa putik na ito. Ipakikita ko kay Aling Leticia na ang sobrang pagtutulak sa isang tao ay may napakamahal na presyo. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ng umaga, habang si Marco ay lumabas na may dalang bag papunta sa opisina, mabilis akong nagkulong sa kwarto. Umupo ako sa dulo ng kama, huminga ng malalim at kinuha ang telepono. Hinanap ko ang numero ni Kuya Migo, ang aking kaibigan mula sa kolehiyo, na ngayon ay isa sa nangungunang eksperto sa artificial intelligence at core technology sa Maynila. Dati noong nag-aaral pa kami, tumulong ako sa kanya sa graphic design ng ilang startup projects, kaya napakalapit namin.
Simula nang magbalik ako sa freelance illustration at itago ang aking tunay na pagkakakilanlan, hindi na kami masyadong nag-uusap. Ngunit ngayon, alam ko na siya lamang ang may sapat na kakayahan upang matulungan ang kumpanya ng aking asawa na makalabas sa pagkubkob ni Aling Leticia. Sagutin ang linya pagkatapos ng 2 ring. Ang boses ni Kuya Migo ay malalim at nagulat. Lara ha, matagal na kita hindi narinig. Kumusta ka na? Nabalitaan ko na kamakailan ay nagpakasal ka. Ngumiti akong may ginhawa. Oo, kasal na ako kuya. At ngayon ay may mahalagang pabor na gustong hingi sa iyo. Ang kumpanya ng aking asawa ay isang smart home startup, ngunit kasalukuyang napakalaki ang problema sa supply ng bahagi at mga kliyente. Alam ko na mayroon kang malawak na network sa tech industry at may mga AI platform ka na. Inaasahan kong maaaring makipagtulungan ka o maglipat ng bahagi ng core technology upang matulungan ang kumpanya ng aking asawa na makagawa ng breakthrough product. Tahimik na nakikinig si Kuya Migo habang ikukwento ko ang sitwasyon ng maikli. Bilang matalinong tao, agad na naiintindihan niya ang problema. Nag-alok siya na makipagkita sa aming mag-asawa para sa kape ng hapon ng parehong araw upang talakayin ang detalye. Masayang nagpasalamat ako sa kanya at agad na nagpadala ng mensahe kay Marco na ihanda ang profile ng kumpanya para sa isang mahalagang partner meeting na aking inayos. Nang hapon sa isang mahinahon na coffee shop sa Quezon City, lubos na nagulat si Marco nang makitang ang partner ay isang kilalang tech expert na maraming artikulong nabasa niya dati. Pagkasuri sa disenyo ni Marco, nagpuri si Kuya Migo. Ang circuit design ay napakatalino at cost-efficient. Gayunpaman, kung ang kaya lamang nito ay i-on at off ang ilaw sa pamamagitan ng telepono, hindi ito sapat para makipagtunggali. Mayroon siyang isang algorithm para sa face recognition at pagsusuri ng abnormal na kilos na napakagaan, maaaring direktang integrate sa camera system ni Marco. Kung pagsasamahin nila ito, ang produkto ay magiging isang superior smart security system. Sa susunod na linggo, ang isang malaking urban development sa Metro Manila ay magbubukas ng bidding para sa pag-upgrade ng security cameras para sa lahat ng residente. Ibibida niya si Marco Lara Tech sa listahan ng mga bidder. Nagniningning ang mga mata ni Marco, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Kuya Migo, paulit-ulit na nagpapasalamat. Ang dalawang lalaki ay agad na nagsimulang talakayin ang teknikal na detalye hanggang gabi. Isang linggo pagkatapos, sa pamamagitan ng superior core technology ni Kuya Migo na pinagsama sa optimized hardware design ni Marco, ang Marco Lara Tech ay natalo ang maraming matibay na kakumpetensya upang makuha ang mahahalagang kontrata ng Urban Development Project. Sa araw ng pagpipirma ng kontrata at pagtanggap ng unang advance payment, niyakap ni Marco ako ng mahigpit sa gitna ng opisina. Ang luha ng matapang na lalaki ay halos kumulo. Ang agos ng pera ay nabuksan na. Ang kumpanya ay opisyal na nakalabas sa bitbiting kamatayan mula sa presyur ni Aling Leticia. Mahinahon kong tinapik ang kanyang likod, tahimik na nagpapasalamat kay Kuya Migo at nag-iisip na ito ay simula lamang ng unang tagumpay. Ang negosyo ay nananatiling positibo nang muli silang nagsimulang manggulo ang pamilya. Isang umaga ng katapusan ng linggo, habang nagdadala ako ng tanghalian sa opisina para kay Marco at sa mga engineer, isang maingay na ingay ng makina ay pumunit sa katahimikan ng maliit na eskinita. Isang pulang luxury sports car ang huminto nang biglaan sa harap ng gusali ng opisina. Bumukas ang pintuan ng kotse at bumaba si Lorenzo nang may mapagmataas na asal. Nakasuot siya ng branded na damit, nakasalaming maitim at inaalagaan ang makintab na susi ng kotse. Si Lorenzo, ang kapatid na lalaki ni Marco, ay palaging naimpisa mula pa sa pagkabata dahil pinaunlad siya ni Aling Leticia. Palaging naiinggit sa talento ng kanyang kuya, ngunit ayaw na mag-aral ng seryoso, palaging nakikiisa sa masasamang elemento. Nang makitang lumalabas si Marco mula sa opisina, ngumiti si Lorenzo nang may pang-aasar, malakas na nagsalita. "Kamusta na ang aming startup, Director ha? Kuya, ano sa tingin mo ng bagong kotse ko?"
Ibibigay ito ng nanay ko kanina lang. Dapat ganito ang pamumuhay, hindi pakikilubot sa isang basag pinggang opisina na ito. Iwan mo na ang bulok na kumpanyang ito, bumalik ka sa bahay at humingi ng tawad sa nanay, baka pangabigyan ka ng isa. Nagkunot si Marco ng noo. Ang kanyang boses ay kalmado. Pumunta ka lang dito para ipagmalaki ang kotse? Kung wala kang importanteng lakad, umuwi ka na, nagtatrabaho kami rito. Lumapit ako, bahagyang ngumiti habang tinitingnan ang kotse. Salamat sa aking kaalaman sa batas ng ekonomiya na natutunan mula sa aking ama, mabilis kong namalayan ang kakaibang bagay. Ang limited edition na kotse tulad nito ay hindi kayang bilhin ganyan basta sa isang lokal na dealer. Nang mapansin ko ang mga papeles na kapabayaan ni Lorenzo sa upuan ng driver para ipagmalaki ang logo ng isang financial company na kilala bilang harap ng isang loan shark operation ay kumislap sa aking mata. Lumingon ako kay Lorenzo at mahinahon na nagsalita. Maganda ang kotse ni Lorenzo, ngunit payuhan ko siyang mabasa ng mabuti ang loan agreement. Ang nakasaad na interest rate sa papel ay 10% bawat taon, ngunit ang processing fee at maintenance fee ay kabuuang 30% bawat buwan. Nahuli ka ng loan shark. Tiyak na hindi alam ni Aling Leticia na ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para lagdaan ang nakamamatay na kontratang ito, di ba? Ang pagmamataas na mukha ni Lorenzo ay biglang nagbago. Pinagapang niya ang mga papeles, nagulumihanan ng sandali, at pagkatapos ay nagmadaling sumakay sa kotse at nagumekan ng malakas. Hindi nagkamali ang aking babala. Eksaktong 5 araw pagkatapos, isang numero ang tumawag sa telepono ni Marco. Kinuha ng mga bata ang luxury car dahil naantala si Lorenzo sa bayad ng araw at sabay siyang kinulong sa isang desyertong bodega sa labas ng lungsod para sa pagnanakaw ng utang. Kahit galit na galit sa hangal na kapatid, hindi maaaring baliwalain ni Marco ang dugo. Nag-withdraw siya ng 200,000 piso mula sa kita ng camera project, nagmaneho papunta doon at nagbayad ng multa sa mga gangster upang matubos si Lorenzo. Nang makita ang kapatid na may gulong damit at maputlang mukha sa takot, ni isang salita ay hindi sinabihan ni Marco. Sinabi lamang niya, nang malamig na ito, ang huling beses na linisin niya ang gusaling nagawa ng kanyang kapatid umuwi na at magbago. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpapakita sa akin ng tunay na ugali ng pamilya Torres. Sa labas ay maningning at maluho, ngunit sa loob ay puno ng kahinaang moral at pag-asa sa iba. Ang balita tungkol kay Lorenzo na bumili ng sports car gamit ang loan shark ay nakarating sa huli kay Aling Leticia. Sa halip na pagalitan ng bunso niyang anak, ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Marco. Sinabi niyang dahil umalis si Marco sa bahay, walang nagtatangkilik kay Lorenzo at kaya siya naging ganoon. Nang napagtanto niyang hindi epektibo ang paggamit ng kapangyarihan para pigilan ang kumpanya ni Marco, nagpasya si Aling Leticia na gamitin ang damdamin ng pamilya, isang galaw na naniniwala siyang hindi matitiis ni Marco. Isang gabi ng Sabado, habang naghahanda na kaming kumain, tumunog ang telepono ni Marco. Ang pangalan ng kanyang tiyuhin ang lumabas. Pagkasagot, malakas na nagsalita ang boses ng tiyuhin na puno ng maling alarma at pag-aakusa. Marco, punta ka na agad sa hospital. Ang nanay mo ay biglang tumaas ang presyon, nawalan ng malay sa bahay. Tinutulungan siya ngayon ng mga doktor. Kritiko ang sitwasyon. Palagi niyang tinatawag ang iyong pangalan. Ikaw ba'y anak na walang utang na loob na hayaang magkasakit ang nanay mo dahil sa galit sa iyo? Sa maririnig nito, pumutla ang mukha ni Marco at ang mangkok ng kanin sa kanyang kamay ay nahulog sa mesa. Naghahanap siya ng susi ng motorsiklo nang may pagkagulat, bumubulong ng pag-aalala para sa kalusugan ng kanyang ina. Kahit paano siya naging mabait sa amin, siya pa rin ang nagdala sa kanya sa mundo. Agad akong nagsuot ng jacket at kumuha ng helmet upang samahan ang asawa sa ospital. Sa daan, isang kutob ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na may hindi tama. Si Aling Leticia ay isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang kalusugan, may sariling doktor na lingguhang nagbibigit sa kanya, hindi siya basta-basta magkakaroon ng kritikong atake sa dugo tulad ng inilalarawan. Kinuha ko ang aking telepono
at tahimik na nagpadala ng mensahe kay Maribel, ang aking kaibigan, mula sa kolehiyo na kasalukuyang chief nurse sa parehong ospital na binanggit ng tiyuhin. Hiniling ko kay Maribel na suriin ang impormasyon ng pasyente sa sistema ng ospital. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang sagot ay nagbigay sa akin ng kaginhawaan ngunit pati na rin ng galit. Isinulat ni Maribel na si Aling Leticia ay hindi nasa emergency room, nakabook lamang siya para sa isang VIP comprehensive health checkup, kasalukuyang nakahiga na may IV ng fruit juice at nakapag-mask ng relaxation sa pinaka-premium na silid ng ospital. Lahat ng blood pressure, heart rate indicator ay normal at maayos. Sa pagdating namin sa pintuan ng VIP room, ilang mga kamag-anak ang nakatayo sa labas na may seryosong mukha. Gusto ni Marco na agad na pumasok ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya ang mensahe ni Maribel sa screen. Mabilis na dumaan ang mga mata ni Marco sa bawat linya. Nakita ko ang kanyang balikat na nanginig. At ang orihinal na pag-aalala sa kanyang tingin ay unti-unting naging matinding kabiguan. Itinulak namin ang pintuan at pumasok. Pagkakita kay Marco, agad na nagpumikit si Aling Leticia, nagsimulang huminga ng hirap na hirap. Ngunit nang makita niya akong sumusunod, nagkunot ang kanyang noo ng may kainis. Nakatayo si Marco ng tahimik habang tinitingnan ang kanyang ina. Ang silid ay puno ng pabango ng essential oil. Sa tabi ng kama ay kalahating pinutol na imported na prutas. Nagsalita si Marco ng may boses na malamig at malayo na hindi niya ginagamit noon. Masaya siyang lumabas ng maayos. Salamat sa paalala na ipinaalam sa kanya ang limitasyon ng pagsisinungaling sa loob ng pamilya na ito. Mula ngayon, mag-iingat siya sa kanyang kalusugan, pinahihintulutan niya ngayon ang pagbabalik para alagaan ang kumpanya. At pagkasabi noon, durutong lumingon si Marco at lumabas, hindi binibigyan si Aling Leticia ng kahit isang pagkakataon na gampanan ang susunod na eksena. Nang magsara ang pintuan ng silid, ang damdamin ng inang mula kay Marco ay ganap na naging malamig. Naunaawaan na niya na upang protektahan ang kanyang maliit na pamilya, hindi na siya maaaring patuloy na magpanggap. Pagkatapos ng kabiguan ng palabas sa ospital, si Aling Leticia ay naging mas extreme. Nagpasya siyang magsagawa ng direktang atake sa pagpapahalaga sa sarili at ambisyon ni Marco. Sa pagkakataong ito ang isinugo ay hindi isang kamag-anak ng Torres, kundi si Veronica. Si Veronica ay ang anak na babae ng isang malaking real estate company, strategic partner ng Torres Group sa maraming taon, at ang babae na matagal na ng plano ni Aling Leticia para pakasalan ni Marco. Isang Lunes ng umaga, habang dinadiligan ko ang mga halaman sa balkonahe ng opisina, isang itim na luxury car ang huminto sa harapan. Bumaba si Veronica kasama ang 2 bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Nakasuot siya ng isang maringal na branded na damit na nagpapakalabas ng mahal na pabango. Nang hindi man lamang kumatok, diretso siyang pumasok sa opisina na may kumpiyansa ng isang reyna na ginagawa ang kanyang inspeksyon. Nang makitang si Marco ay nakaupo ng nagtatalakayang kasama ng mga engineer, lumapit si Veronica at kinumpas ang kanyang pula pinturahan na kuko sa salaming mesa. Binuksan ng bodyguard ang briefcase, inilabas ang isang makapal na bundle ng dokumento at maingat na inilagay sa harapan ni Marco. "Kumusta, Marco? Ipinaabot ako ni Tita Leticia para bisitahin ka. Napansin ko na napakaliit ng sukat ng iyong kumpanya. Sa ganitong paraan ng negosyo, kailan ka pa lalago? Ito ay isang venture investment contract. Ang aming fund ay agad na mag-inject ng 60 milyong piso upang mapalawak ang iyong smart manufacturing plant at gawing leader ng market ang iyong kumpanya." Napalaki ang mga mata ng ilang batang engineer sa marinig ang 60 milyon para sa isang startup. Ang halagang iyon ay isang imposibleng pangarap. Natingnan ni Marco ang unang pahina ng kontrata ng maigi. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Tumingin siya kay Veronica at direktang tinanong ang puso ng usapin. "Ano ang palitan? Walang nagbibigay ng malaking pera nang walang kapalit, lalo na ang mga taong katulad ninyo at ng aking ina." Ngumiti si Veronica nang mapanganib. Ang kanyang matalas na mga mata ay lumingon sa akin na nakatayo sa sulok ng silid.
Tumingin siya ng may karangyaan. Tama, matalino ka talaga. Ang kondisyon ay nakasulat sa clause number 4 ng kontrata. Kailangan mo lang lagdaan ang annulment papers kasama ang iyong mahirap na asawa. Kapag natapos ang legal na proseso, ang 60 milyon ay agad na mailalipat sa account ng iyong kumpanya. At kung papayag ka pang pakasalan ako, ayon sa plano ng aming mga pamilya, ang halagang iyon ay magiging iyong regalo sa kasalan. Ang buong opisina ay biglang naging tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. Ang tensyon ay sapat na para marinig ang tunog ng air conditioner. Nanatili akong tahimik na nakatayo, walang takot, ganap akong nagtitiwala sa lalaki ko. Dahan-dahang tiniklupin ni Marco ang kontrata, kinuha ito at itinira sa basurahan sa ilalim ng kanyang desk ng may tiyak na kilos. Ang tunog ay matinis, pinunit ang pagmamataas ni Veronica. Tumayo si Marco ng tuwid, itinuro ang pintuan. Pakinggan mo ito ng mabuti. Ang aking may bahay ay walang katumbas na halaga kahit 60 milyon o 6 na ang milyon man, hindi mabibili ng kahit sino ang aking kaligayahan at dignidad. Dalhin mo ang pag-iisip na pera ang lahat na iyan pabalik sa iyong sarili. Umalis ka rito agad. Ang aming tindahan ay hindi tumatanggap ng mga taong walang pangunahing paggalang. Nagwala si Veronica sa galit. Ang kanyang mukha ay naging baluktot. Tinampal niya ang kanyang paa at umalis kasama ang 2 bodyguard nang may sinasakit na pag-alis. Habang tumatanggal ang kotse sa eskinita, lumapit si Marco at niyakap ako. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang mahigpit na yakap na iyon ay nagsasabi ng lahat. Ang misyon ni Veronica ay ganap na nabigo at si Aling Leticia ay ganap na nawalan ng kontrol sa galit. Napagtanto niya na hindi siya makakagamit ng pera para akitin si Marco na iwan ang kanyang asawa at hindi rin siya makakagamit ng huwad na damdamin para sa kanya. Nagpasya siyang gamitin ang huling pamamaraan, ang ganap na pagputol ng lahat ng pinagkukunan ng buhay ng aming pamilya upang pilitin kaming lumuhod at sumuko. Isang umaga sa kalagitnaan ng buwan, nakatanggap si Marco ng isang padala mula sa legal department ng Torres Group. Sa loob ay isang opisyal na pahayag na may pirma at pula na selyo ng Board of Directors. Ang nilalaman ay napakamaikling ngunit malupit. Bilang acting chairperson, ginamit ni Aling Leticia ang ilang malabong dahilan tungkol sa paglabag sa family rules upang tanggalin ang lahat ng karapatang makatanggap ng taunang dividends mula sa bahagi ng stock na iniwan ng yumaong lolo para kay Marco. Ito ay isang direktang suntok sa lalamunan. Kakaiba sa akala ng lahat, si Marco ay wala kahit anong kinuha na ari-arian ng kumpanya nang umalis sa bahay. Ang tanging pinansyal na pinagkukunan na ginamit niya para mapanatili ang buhay at kumpanya sa nakalipas na mga buwan ay ang iniipon mula sa dividends na ito. Ngayon ang pinagkukunan ng perang ito ay naipagbawal ng walang katiyakang panahon. Ang kanyang bank account ay nagpapakita na ang natitira ay sapat lamang para sa renta sa susunod na buwan. Nang magbalik si Marco sa bahay ng hapon, ang kanyang mga paa ay mas mabigat kaysa dati. Nakaupo siya ng nakasubsob sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakapako sa abalang trapiko sa labas ng bintana. Naramdaman niyang may kasalanan siya sa paghila sa akin sa malupit na digmaang ito. Hindi ko siya aliwin gamit ang mga walang kwentang salita. Itinuwid ko ang aking manggas at pumasok sa kusina upang simulan ang pagluluto ng hapunan. Sinabi ko ng may pinakamalambot na boses. Ngayon ay magluluto tayo ng tokwa, sa kamatis at pinaksiw na gulay, simple ngunit masustansya. Habang inihahanda ko ang hapagkainan, mahinahon kong nagsalita sa kanya. Kapag magkasama sa pabigat at pagsaya, iyan ang normal para sa mag-asawa. Basta magkasamang nakakapit ang puso, kahit lugaw ay masarap. Ang importante ay huwag mawala ang loob niya. Tumingin si Marco sa simpleng hapunan, ang ilong niya ay nag-init. Niyakap niya ang aking baywang, inilagay ang kanyang mukha sa aking apron. Napaghirap ang kanyang may bahay dahil sa kanya, humihingi siya ng tawad, hinimas ko ang ulo niya at ngumiti ng maliwanag. Ang mag-asawa ay nagtatagumpay at nagtitiis nang magkasama ganyan lang ang buhay. Mahalaga ay hindi siya mawalan ng determinasyon.
Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming maingat na mag-isip ng bawat sentimo sa pamimili. Natuto akong magtawad sa palengke para sa mga gulay at isda. Sarili ni Marco ang nag-aayos ng kuryente at tubig sa opisina sa halip na tumawag ng technician. Nagbahagi kami ng isang pakete ng instant noodles sa mga gabing nagpupuyat para sa proyekto. Ang kakulangan ay hindi namin pinaghiwalay. Sa kabaligtaran, pinalakas nito ang aming pagmamahal at ginawa itong mas matibay kaysa dati. Gayunpaman, alam ko na ang tiis ng isang startup ay may hangganan. Kung patuloy na itulak ni Aling Leticia ang mga bagay, kailangang kumilos ako na. Ang napakalaking kayamanan ng angkan ng aking pamilya ay hindi isang bagay na maaaring paasar-asarin ng walang katapusan. Lumipas ang 2 buwan sa lubhang paghihirap. Kahit nanalo ang Marco Lara Tech sa camera security project ng urban development, ang pressure mula sa pag-freeze ng personal na pananalapi ay nagpapahirap sa pagdaloy ng pera. Ang unang advance payment ay sapat lamang para sa pangunahing bahagi. Lahat ay tila nasa kontrol pa hanggang nang naglunsad si Aling Leticia ng isang masamang palo na ganap na susugpuihin ang ugat ng kumpanya. Nagpasya siyang atakihin ang pinakamahalaga sa isang tech startup, ang mga tao. Isang Miyerkules ng umaga, ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo at nagbabala ng malakas na ulan. Dumala ako ng mainit na pagkain sa opisina tulad ng karaniwan. Pagbukas ng pintuan, isang nakakakilig na katahimikan ang bumalaot sa maliit na silid. Walang tunog ng keyboard, walang masigasig na talakayan tungkol sa circuit boards. Ang 3 batang core engineer ang mga nakasamang makipaglaban kasama si Marco mula pa sa simula ay nakatayo ng yumuyuko sa harap ng desk ni Marco. Sa ibabaw ng salaming mesa ay 3 resignation letters na maayos na nakaprint at sa tabi nito ay ang mga tinanggal na employee ID cards. Nakaupo si Marco doon. Ang likuran ay nakadikit sa sandalan ng upuan. Ang mga mata ay pula at mapula dahil sa kawalan ng tulog. Ang kanyang 2 kamay ay nagkakapit ng mahigpit sa mesa. Nagmadali akong ilagay ang pagkain sa sulok at lumakad ng mabilis patungo kay Marco. Tumingin si Marco sa akin ng pataas, ang kanyang mga mata ay pagod at lupa. Nagsalita siya ng mababa at mapait. Nagpasya silang umalis. Ang software para sa central control system ng proyektong ito ay dapat na maibigay sa susunod na linggo, ngunit ngayon ang kumpanya ay wala nang gumagawa ng programming. Ang pinakamatandang engineer, si Harold, ang pinakabata sa 3, ay naglakas loob na humakbang pasulong. Malalim siyang yumuko, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Libo-libong beses siyang humihingi ng tawad, alam niyang umalis sa ganitong oras ay walang awa at walang kabutihan. Ngunit may pamilya rin sila, may mga matatandang magulang sa lalawigan na kailangang suportahan bawat buwan. Kahapon ay personal na pinuntahan sila ni Lorenzo mula sa Torres Group. Nag-alok siya ng kontrata na 3 beses ang sahod kasama ang 6 na buwang signing bonus. Sa harap ng napakalakas na alok na ganoon, talagang hindi sila makatanggi. Hinihingi nilang maintindihan at patawarin ang kanilang pagiging mahina sa ganitong pagkakataon. Bawat salita ni Harold ay tulad ng martilyo na bumabagpak sa dibdib ni Marco. Tama siya. Sa mundong ito, ang pera para sa pang-araw-araw na buhay ay palaging ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi sila sinisisi ni Marco. Naiintindihan niya ang kalupitan ng negosyo at ang masamang pakana ng kanyang sariling ina. Ginamit ni Aling Leticia ang pera ng Torres Group para sunugin ang mga empleyado ng kanyang sariling anak. Ang layunin ay hayaang mabigo ang proyektong ito, kasama ang malaking penalty na sapat na para itulak ang Marco Lara Tech sa bangkarota at kulungan. Huminga ng malalim si Marco, pinilit ang kanyang sariling manatiling kalmado. Naiintindihan niya ang kalagayan ng bawat isa, sa kanila bawat tao ay may karapatang maghanap ng mas magandang buhay. Ang mga papeles ng pagtanggal sa trabaho ay ibibigay sa accountant upang matapos ngayong hapon. Nagpaalam siya sa kanila ng buong puso na magtagumpay sa bagong lugar. Ang 3 engineer ay muli pang yumuko
at pagkatapos ay tahimik na tiningnan ang kanilang mga gamit at umalis. Ang dating maliit na silid ay naging mas malaki at mas malamig. Ang tunog ng ulan ay nagsimulang tumulo sa labas ng bintana, naglalagay ng mahabang linya ng tubig sa ibabaw ng salamin. Iniyuko ni Marco ang kanyang ulo sa mesa, hawak ang kanyang mga sentido sa dalawang kamay. Ang proyekto ay napirma na, ang takdang oras ay itinutulak araw-araw. Ngayon, ang buong software department ay siya na lamang. Kahit gaano siya kagaling, kahit 6 na ulo ang mayroon siya, hindi niya maaaring tapusin ang trabaho ng 4 na tao sa loob ng 1 linggo. Nang gabing iyon, bumalik si Marco sa bahay, ng 2:00 na ng madaling araw. Ang kanyang damit ay gusot, amoy mainit na kape, at maasim na pawis. Nakaupo akong naghihintay sa sala, isang palayok ng nilagang manok na mainit pa sa kalan. Hindi kumain si Marco, umupo siyang pabagsak sa sahig, inilagay ang kanyang ulo sa aking tuhod. Ang katahimikan ng hating gabi ay lalong nagpapatingkad sa kabiguan ng lalaking palaging nagmamalaki. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nabig sa inis. Asawa ko, baka nagkamali na ang iyong lalaki. Palagi akong nag-iisip na sapat ang aking talento at lakas ng loob para malampasan ang lahat ng hadlang, ngunit masyadong malupit ang nanay ko. Binubunot niya ang bawat ugat ng pag-asa ko. Kung mabibigo ang Urban Development Project, mananagot ako ng bilyon-bilyong utang. Hindi ko maaaring hayaang kasama ka sa paghihirap na ito. Hindi ko maaaring hayaang makiisa ka sa napakalaking utang. Bukas pumunta tayo sa hukuman para gumawa ng annulment, buwanin natin ang mga ari-arian ng malinaw, lahat ng utang ay aking aakuin. Bata ka pa at may talento sa ilustrasyon, karapat-dapat kang sa isang mapayapang buhay. Nang marinig ko ang salitang annulment, natigilan ang aking puso sa sakit at nahulog ang mga luha sa aking mga pisngi, hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil nasaktan akong makita ang malakas na lalaki ko na pinahina ng hanggang sa puntong ito ng isang nanay na dapat ay magmahal sa kanya. Matibay na binawi ko ang aking kamay at niyakap ang kanyang leeg ng mahigpit. Anong sinasabi mo? Ang mag-asawa ay nagtatamasa ng magandang panahon ng magkasama at sa pagsubok ay iiwan kanila. Ang mga alon na ito ay hindi makakagiba sa atin. Matulog ka muna ng maayos. Bukas ipakikita ko sa iyo ang tunay na lakas. Ang pamilya mo ay umaasa sa kapangyarihan. Ngayon ipakikita ko sa kanila kung ano ang kahulugan ng labis na pagtutulak. Tumingin si Marco sa akin nang may kutob na hindi naiintindihan. Nag-isip siya na nang aaliw lang ako gamit ang mga walang substantiyang salita. Bahagya siyang nagbuntong hininga at nagpikit at nahulog sa pagod na tulog ng direkta sa aking tuhod. Hinimas ko ang gusot niyang buhok. Sa aking isipan ay nabalangkas na ang isang komprehensibong plano ng counter-attack. Dumating na ang oras. Gagamitin ko ang lakas ng pera para turuan ang biyenang lalaki at mapagmataas na kapatid ng asawa ng isang hindi malilimutang aral tungkol sa batas ng sanhi at bunga sa mundo ng negosyo. Kinabukasan ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Marco, mahinahon akong bumaba sa kama, lumabas sa balkonahe at maingat na isinara ang salamin na pinto. Ang sariwang hangin ng umaga ay may kasamang bahagyang lamig. Kinuha ko ang telepono at binilyog ang isang napakapamilyar na numero, ngunit hindi ko pa tinatawag ng matagal. Ito ang numero ng aking ama, si Ginoong Ramon Reyes, ang chairman ng board ng napakalaking Reyes Holdings. Tumutunog ang telepono ng 2 beses bago ang boses ng aking ama, mainit, malalim at mapagmahal ay lumabas. Ang mahal na anak ng tatay niya ay tumawag ng maaga ganito. May nangyayari ba? Narinig niyang maraming buwan na ang nangyayari sa kabila at maraming nanggagambala sa kanila. Sinabi niya noon pang una na ilantad mo ang iyong pagkakakilanlan para hindi sila manghina, ngunit tigas ang ulo ng anak niya at gusto niyang lumaban ng mag-isa. Sa maririnig ko ang mapagmahal na boses ng tatay na may bahagyang kalungkutan, lahat ng pinagtiitiis ko sa mahabang panahon ay biglang bumagsak. Tay, tama ang sinabi mo. Masyadong naive ko nang akalaing ang katapatan lang ay makakasugpo ng kayabangan nila. Ang biyenan ko ay kakagamit lang ng pera
para bilhin ang buong core team ng kumpanya ni Marco, itinulak ang kumpanya sa dulo ng pader. Kahapon ay humihingi na si Marco ng annulment para hindi nakasama ako sa pagdadala ng utang. Hindi na ako maaaring manatiling tahimik habang tinutulutan ng lalaki ko na magdanas ng higit pang kahihiyan. Tay, tulungan mo akong i-activate ang trust fund na iniwan ni nanay para sa akin. Gusto ko ng opisyal na pumasok sa labanan na ito. Natawa ng buong puso ang tatay ko sa kabilang dulo ng linya. Sa wakas, ang batang Leones ng kanyang tatay ay nagising na. Ang buong halaga ng trust fund sa pangalan niya ay nandoon pa rin sa bangko na naghihintay sa kanya. Agad niyang uutusan ang legal team ng kumpanya para matulungan siyang tapusin ang lahat ng proseso ng pagtatayo ng isang independent investment fund sa araw ding iyon. Ang pangalan ng fund ay depende sa kanya. Nagpasalamat ako sa tatay. Ang fund ay tatawagin na Reyes Torres Fund. Gagamitin ko ang kapangyarihang pinansyal na ito para harapin ng direkta ang Torres Group. Matapos ang tawag, bumalik ako sa kwarto. Katatapos lang gumising ni Marco, nakaupo siyang nakasandal sa headboard, ang mukha ay may natitirang pag-aalala mula kagabi. Lumapit ako at binuksan ang drawer ng bedside table. Kinuha ko ang makapal na bundle ng dokumento na maingat na nakaselyo. Inilagay ko ang bundle sa tuhod ni Marco at ngumiti ng kalmado. Buksan mo yan! Ngayon ay may sorpresa ang asawa para sa iyo. Nagkunot si Marco ng noo nang may pagtataka. Maingat niyang tinanggal ang selyong takip at inilabas ang mga papel sa loob. Sa unang tingin niya, isang sertipikadong kopya ng family registry na may paraan ng pangalan ko na kasama ang pangalan ni Ginoong Ramon Reyes, chairman ng Reyes Holdings. Pagkatapos ay mga mahabang bank statement na may mga numero na napakagarsa napakaraming zero na makakahuwa ng mata. Sa wakas ay isang certificate of beneficiary ng Independent Trust Fund sa aking pangalan na ang kabuuang halaga ay umabot sa bilyon-bilyong piso. Napalaki ang mga mata ni Marco. Ang kamay na humahawak sa sertipiko ay nanginig. Tumingin siya sa papel at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang boses ay nangangatal sa sobrang emosyon. Lara, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ay anak ni Ramon Reyes ng Reyes Holdings at ang kayamanang ito? Umupo ako sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang mga kamay na malamig. Oo, ako ang tanging anak na babae ng Reyes Holdings. Ang kayanang ito ay iniwan ng aking yumaong ina para sa akin mula nang mag-12 ako. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan dahil nais kong mahanap ang pagmamahal na hindi naaapektuhan ng pera, isang taong magmamahal sa akin para sa kung sino ako, hindi para sa titulo kong anak ng isang mayamang pamilya. Nang hiyain ako ni Aling Leticia sa kasal, handang itapon mo ang lahat ng kayamanan at karangalan para protektahan ako. Ipinakita ng galaw na iyon na karapat-dapat ka sa pagmamahal at tiwala ko. Ngayon ay pagkakataon ko na gamitin ang lahat ng aking kakayahan para protektahan ang iyong negosyo. Nagpikit si Marco, sinusubukang lunukin ang napakalaking impormasyon mula sa isang may bahay na illustrator na inaaraw-araw ang bawat sentimo sa pamimili. Biglang naging multi-billionaire na ang pag-aari ay sapat na para buwagin ang kumpanya ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang bahagyang pagmamataas ng isang lalaki, ngunit agad itong nilampasan ng kilos na paggalang. Naiintindihan niya na tiniis ko ang mga insulto ng kanyang pamilya sa napamatagal na panahon habang ganap akong may karapatang tuklawin ang kanilang kayabangan. Niyakap niya ako at huminga ng malalim nagpapasalamat sa akin na pinaniwalaang siya at pinili siya, ngunit hindi niya gustong umasa sa pera ng pamilya ng asawa. Gusto pa rin niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ngumiti ako at isinandal ang aking baba sa kanyang balikat. Kami ay mag-asawa, ang ari-arianin ko ay ari-arian din niya. Ngayong umaga ay humingi na ako ng tulong sa tatay upang tapusin ang proseso ng pagtatayo ng Reyes Torres Fund. Una, ang fund ay maglalabas ng malaking halaga upang makakuha ang kumpanya ng foreign experts para isulat ang replacement software para sa team na umalis at matiyak ang takdang oras ng Urban Development Project. Pangalawa,
Magsisimula tayo ng kampanya para ayusin ang Torres Group. Ano ang kinuha ni Aling Leticia mula sa iyo? Gagamitin ko ang pinakamarangal na paraan sa negosyo para ibalik sa iyo ang 10 beses pa. Ang laro ng Torres Group ay sinimulan nila kami ang magtatapos nito. 1 linggo, matapos na mailantad ang aking pagkakakilanlan, opisyal na akong lumipat mula sa headquarters ng Marco Lara Tech papunta sa opisina ng Reyes Torres Fund sa isang 500 square meter na espasyo sa pinaka-premium na Class A office building sa Makati. Ang mabilis na pagbabagong ito ay nagsimulang magpalaganap ng mga tsismis sa financial media tungkol sa isang bagong puwersa na nagnanais na muling humubog sa tech market. Nagawa rin ni Marco na mag-recruit ng magaling na software engineering team mula sa isang multinational company sa pamamagitan ng superior na sahod na tinitiyak na ang urban development project ay matatapos sa takdang panahon. Matapos palakasin ang depensa, nagpasya akong isagawa ang unang atake sa linya ng Torres. Ang aking layunin ay malinaw atakehin ang ownership structure ng Torres Group. Tinawagan ko si Kuya Ernesto, isang dalubhasang financial analyst na nagtrabaho sa ilalim ng aking ama at ngayon ay itinalaga bilang executive director ng Reyes Torres Fund. Kuya Ernie, ihanda ang cash reserve. Bukas, bubuksan mo ng maraming anonymous trading accounts at tahimik na mag-ipon ng lahat ng floating shares ng Torres Group sa stock market. Anumang sell order sa ibaba o sa floor price, agad mong linisin para sa akin. Ngunit gawin ito nang maingat, hatiin ang volume sa maraming sesyon para hindi mabago ng malaki ang presyo at hindi maalarma ang kanilang board of directors. Nagkumpirma si Kuya Ernesto ng utos ng profesional. Gayunpaman, alam ko na ang pag-iipon ng shares lang ay hindi sapat para ibagsak ang kapangyarihan ni Aling Leticia. Kailangan ng sapat na malalaking lever mula sa loob ng kumpanya. Nagsimula akong mag-aral ng mabuti sa listahan ng mga malaking shareholder ng Torres Group at agad na napansin ang pangalang Don Bernardo Sumulong. Si Don Bernardo ay ang ikalawang pinakamalalaking shareholder na may hawak na 15% ng shares. Siya ay dating matalik na kasama ng lolo ni Marco nang itatag ang Torres Group noong mga unang mahirap na taon. Gayunpaman, mula nang mag-asumto bilang acting chairperson si Aling Leticia, patuloy siyang gumagamit ng mababang paraan para pisilin at tanggalin ang tunay na kapangyarihan ni Don Bernardo sa mga pabrika. Itinulak siya sa isang posisyong walang tunay na katungkulan. Isang hapon ng katapusan ng linggo, personal naming dinala ni Marco ang mga pinakamainam na gongcha bilang regalo sa bahay ni Don Bernardo. Ang lumang bahay na gawa sa kahoy ay nakatago sa isang mahinahon na eskinita sa Mandaluyong na may maangas na dating pakiramdam. Sinalubong kami ni Don Bernardo na may puting buhok at mapagmahal na ngiti. Pagkakita kay Marco, tinapik niya ang kanyang balikat ng may kagalakan ngunit hindi rin makatago ng isang buntong hininga. Ang apo ng kanyang lumang kasama ay narito na. Mula nang umalis si Marco sa pamilya, ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Aling Leticia at ni Lorenzo ay patuloy na bumaba. Siya ay nag-iisa at walang makikinig sa kanya. Matanda na siya, galit siya, na hindi niya maprotektahan ang kinabukasan ng angkin na itinayo ng kanilang mga ninuno sa pagbabayad ng dugo at luha. Umupo kami sa matibay na nakaukit na kahoy na kasangkapan. Sarili ko ang naghanda ng mainit na tsaa, maingat na binuhusan ang tasa ng may paggalang para kay Don Bernardo. Don Bernardo, ako si Lara, ang may bahay ni Marco. Ngayon ay pumunta kami dito na may bagong pag-asa para sa Torres Group. Kinuha ni Don Bernardo ang isang higop ng tsaa. Ang kanyang mga matang nagsusuri ay lumingon sa akin. Nabalitaan niya ang aking simpleng pinagmulan ininsulto ng biyenan. Ngunit ang asal niya ngayon ay hindi katulad ng isang babaeng nagtitiis. May plano ba siya? Inilabas ko mula sa aking bag ang internal financial report ng Torres Group na nakolekta ng team ni Kuya Ernesto, kasama ang dokumentasyon ng kakayahang pinansyal ng Reyes Torres Fund. Humingi ako sa kanya na tingnan ito.
Ang ulat ay nagpapakita na ang kita ng Torres Group ay seryosong bumababa dahil sa luma ng teknolohiya habang ang gastos sa pamamahala ay lumaki dahil sa walang saysay na paggastos ni Lorenzo. Kasalukuyan, ang fund ng grupo namin ay tahimik na nag-iipon ng Torres Group shares sa palengke. Nais naming imungkahi na makipagtulungan si Don Bernardo. Kinakatawan niya ang grupo ng mga salungat na shareholder. Kasama ang mga shares na hawak namin, makakalikha tayo ng sapat na koalisyon upang batiin ang lahat ng maling desisyon ni Aling Leticia sa susunod na shareholders meeting. Ang panghuling layunin ay tanggalin siya sa pwesto at ibalik si Marco sa posisyon ng CEO para iangat ang kumpanya. Dahan-dahang binasa ni Don Bernardo ang bawat pahina ng dokumento. Ang kanyang mga matandang kamay ay bahagyang nanginig sa excitement. Nang makita niya ang napakalaking halaga na may garantiya mula sa Reyes Holdings, agad niyang naunawaan ang tunay na katayuan ko. Bumagsak ang kanyang tawa ng maingay. Ang tunog ay kumakalat sa buong sala. Napakahusay. Ang lolo ni Marco sa langit ay tiyak nang umingiti ng buong pagmamalaki dahil may ganito siyang marahas na manugang. Mayroon kang mga mapagkukunan, mayroon akong karanasan at reputasyon sa loob ng kumpanya. Sang-ayon akong makipagtulungan sa inyong mag-asawa. Panahon na para linisin ang kalat na ginawa ng mag-inang iyon. Ang matibay na pakikipagkamay sa tatlo sa hapon na iyon ay opisyal na nagtatanda ng pagtatayo ng isang makapangyarihang alyansa na handa ng lumikha ng lindol sa loob ng Torres Group sa mga darating na araw. Sa produksyong negosyo, ang supply ng hilaw na materyales ay ang dugong buhay ng kumpanya. Ang Torres Group ay pangunahing gumagawa ng mga domestic electrical equipment at lubos na nakasalalay sa supply ng industrial plastics at semiconductors mula sa foreign partners. Sa katapusan ng buwang ito, ang kontrata ng dating supplier ay mag-expire at nagpasya si Aling Leticia na magsagawa ng isang malaking pampublikong bidding sa 5 bituin na hotel sa sentro ng lungsod upang mahanap ang bagong partner. Ang layunin niya ay magpakita ng kanyang kapangyarihan bilang pamunuan at kumpirmahin ang kanyang kahusayan sa harap ng media at mga shareholder. Gayunpaman, hindi siya alam na ang bawat kilos ng Torres Group ay nasa aking radar na. Sa nakalipas na 2 linggo, sa ilalim ng pinansyal na suporta ng Reyes Torres Fund, tahimik kong naisagawa ang pag-aakwisyon at pagsasama ng 3 katamtamang laki ng electronics import companies sa market. Pinag-isa ang mga ito sa isang supply corporation na pinaangalan ng Araw Holdings. Sa pamamagitan ng bentahe ng malaking sukat at sapat na cash flow, madaling nakipagnegosasyon ng Araw Holdings para sa isang direktang import price mula sa foreign manufacturers na 20% mas mura kaysa market price. Sa umaga ng bidding ceremony, puno ang hotel ballroom ng mga suppliers, strategic partners at financial journalists. Nakaupo si Aling Leticia sa posisyon ng presider sa entablado, nakasuot ng marangyang itim na silk suit na nagpapakita ng pagiging makapangyarihan at nagtatampok ng kasiyahang sarili. Sa kanyang tabi ay si Lorenzo na halong panhilik, ganap na hindi nakatuon sa trabaho. Ang proseso ng pagbubukas ng mga bid ay naging napakaboring habang ang mga tradisyonal na supplier ay nag-aalok ng mga floor price na halos magkapareho at walang kahanga-hanga. Naghahanda na si Aling Leticia para lagdaan ang deal sa isang pamilyar na supplier na may lihim na profit-sharing arrangement sa kanya. Nang iyon, biglang nabuksan ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ako sa isang puting eleganteng blazer na may magandang tahi. Ang aking mga matataas na takong ay tila kumukuha ng maayos sa marble na sahig. Kasunod ko si Kuya Ernesto at ang legal team ng Araw Holdings. Ang aking biglang pagpasok ay nagdulot ng kaguluhan sa buong ballroom. Nakita ako ni Aling Leticia at agad nagbago ang kanyang mukha mula sa kasiyahan patungong matinding galit. Tumayo siya nang bigla at itinuro ang kanyang daliri sa aking direksyon na may malakas na utos. Anong ginagawa mo rito? Ito ay isang mataas na antas na bidding conference ng Torres Group, hindi isang lugar na maaaring pumunta ng basta-basta ang sinumang gusto. Mahinahon akong ngumiti,
itinataas ang makapal na folder ng bid na may nakasampa ng pulang selyong pang-seal. Magandang araw, Chairperson Torres. Nakatayo ako rito bilang CEO ng Araw Holding Supply Corporation, isang unit na nagrehistro para makalahok sa bid ng bago. Ayon sa batas, wala kayong karapatang palayasin ako habang hindi pa natatapos ang bidding session. At pagkasabi noon, tumakas ako ng diretso sa lugar ng pagsusumite ng bid, inilagay ang pakete ng Araw Holdings sa harap ng mga miyembro ng Evaluation Committee. Lumingon ako sa ballroom at malinaw na nagpaliwanag. Kina Chairperson at Evaluation Committee, ang Araw Holdings ay nagdadala ng supply package ng raw materials at components na 25% mas mababa kaysa pinakamababang presyo na inihayag kanina. Hindi lamang iyan, sinisinigurado naming ibibigay sa Torres Group ang isang AI-powered warehouse management software na personal na idinisenyo ng engineer si Marco na makakatulong na bawasan ang taunang material loss. Ang oras ng pagbabayad ay pinalawak ng hanggang 90 araw. Pumutok ang buong ballroom sa palakpakan at mga ekspresyon ng pagkamangha. Ang presyo at mga pribilehiyo na aking inaalok ay isang napakalaking pagkakataon na kahit sinong kumpanya ay magnanasa. Agad na nagkonsultahan ang mga miyembro ng Evaluation Committee. Lahat ng mata ay nakatuon kay Aling Leticia. Nakatayo si Aling Leticia sa pulpito. Ang kanyang mukha ay namumutla dahil sa galit. Alam niya na kung tatanggapin ang bid na ito, mawawala siya sa malaking halaga ng kickback mula sa dating supplier. Ngunit sa harap ng daan-daang shareholder at mga kamera ng mga reporter, wala siyang lehitimong dahilan para tanggihan ang isang bid na ganoon kakinabang para sa kumpanya. Kung sa pilitang itatanggi niya ito, ang malalaking shareholder tulad ni Don Bernardo ay agad na magsasampa ng kaso laban sa kanya sa liability. Sa wakas, sa ilalim ng presyur ng mga shareholder, opisyal na inihayag ng Evaluation Committee na ang Araw Holdings ay nanalo sa buong supply tender ng Torres Group para sa susunod na 2 taon. Nang tumunog ang martilyo na nagkumpirma ng resulta, tumingin ako ng direkta sa mga mata ni Aling Leticia at bahagyang ngumiti. Ang lifeblood ng Torres Group ay ngayon ay nasa aking mga kamay. Kapag gusto ko, maaari ko itong pigilan ang production line nila anumang oras. Ang pagmamataas ng makapangyarihang pamilyang ito ay unti-unting nababasag. Kung ang supply ng raw materials ay ang dugo, ang distribution network ay ang mga braso na nagdadala ng produkto sa market at nagbabalik ng pera. Nabubuhay ng maayos ang Torres Group sa napakaraming taon dahil hawak nito ang eksklusibong kontrata sa 2 pinakamalaking national distributors ng electrical equipment, isa sa Luzon at isa sa Visayas, Mindanao. Ang mga produktong ginagawa ay tinatanggap ng 2 dakilang ito. Para maihatid ang susunod na mapanganib na palo, nagpasya akong ganap na putulin ang distribution artery na ito. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ng Reyes Holdings sa negosyo, madali akong nakapagpadala ng personal na imbitasyon sa 2 direktor ng distributor upang bisitahin ang bagong tanggapan ng Reyes Torres Fund sa pinaka-premium na Class A building sa Makati. Nang pumasok ang 2 direktor sa malawak na opisina na may open space design na may kakaiba at teknolohikal na pakiramdam ng hinaharap, hindi nila matago ang kanilang pagkasundot. Ang transparent na pader ng salamin ay tumitig direkta sa masayang tanawin ng lungsod. 12 ng mga empleyado na maayos ang damit ay masigasig na nagtatrabaho. Ang larawang ito ay ganap na kakaiba sa lumang at paternalistic na estilo ng pamamahala ng mga pabrika ng Torres Group. Personal na tinanggap ni Marco at ako ang 2 mahalagang bisita sa VIP conference room. Pagkatapos ng formal na pagbati, sinisimulan ni Marco ang 3-dimensional screen display sa gitna ng silid, direktang nagpapakita ng pinakabagong smart electrical devices na katatapos lamang ng kumpanya na paunlarin at simulan ang mass production mula sa responsive touch switches, automatic lighting system na nag-adjust ayon sa biological rhythm, hanggang sa security cameras na may face recognition integration. Lahat ng ito ay ganap na mas magaling
kaysa sa lumang mechanical switches na ibinebenta pa rin ng Torres Group sa market. Pinagmasdan ko ang mukha ng dalawang direktor. Nagniningning ang kanilang mga mata sa nararamdamang pagnanasa ng mga taong matagal na sa negosyo nang makakakita ng bagong gintong minahan. Sila ay mga taong matagal nang nagtatrabaho sa industriya, alam nila ng husto na ang hinaharap ay nauukol sa smart home. Ang mga produkto ng Torres Group ay maaga o matagal na papalitan ng bago. Sa pagkaunawa nito, ginawa ko kay Kuya Ernesto na dalhin ang dalawang nakaihanda ng distribution contracts at ilagay sa mesa. Mga ginoong distributor, alam namin na kayo ang pinakamalaking partner ng Torres Group. Gayunpaman, ang kanilang mga produkto ay unti-unting nawawala sa market share dahil sa lumang teknolohiya. Ang hamon namin ngayon ay isang kaakit-akit na alok. Kung maayon kayong kansilahin ang takeover contract kasama ang Torres Group at maging eksklusibong national distributor ng mga smart products ng Marco Lara Tech, ang aming kita ay direktang mag-akat ng 40% ng kita sa bawat produkto, 2 beses kaysa sa nagbibigay sa inyo ngayon ng Torres Group. Nagsalita ang isa sa mga direktor. Ang alok ni Ma'am Lara ay napakakaakit-akit, ngunit ang biglang pagkansela ng kontrata ay may penalty para sa paglabag. Dagdag pa, ang pag-import ng high-tech na produkto ay nangangailangan ng malaking paunang kapital. Ngumiti akong may kumpiyansa, bahagyang tinapik ang daliri sa mesa. Mga ginoong direktor, huwag silang mag-alala, ang Reyes Torres Fund ang magbabayad ng lahat ng penalty para sa kanila para sa paglabag sa kontrata. Tungkol naman sa issue ng kapital sa pag-import ng produkto, ang aming patakaran ay nagpapahintulot ng rolling capital ng hanggang 6 na buwan. Dalhin na lang nila ang produkto sa kanilang warehouse at ibenta, at kapag natanggap na ang pera mula sa mga customer ay magbabayad pa lamang sa amin. Kapalit, kailangang mag-send sila ng abiso ng paghinto ng pag-order mula sa lahat ng kategorya ng Torres Group ngayong hapon na ito. Ang aking katibayan at walang katapusang pinansyal na kakayahan ay ganap na natalo ang huling alinlangan ng dalawang magagalingang negosyante. Sa harap ng napakalaking ekonomikong pakinabang at potensyal ng bagong produkto, walang makakakilig na tatanggihan. Pagkatapos lamang ng 15 minuto ng pag-iisip, sabay-sabay na pinirmahan at nilagyan ng pulang selyo ng dalawang direktor ang eksklusibong distribution contract ng Marco Lara Tech. Nang hapon ng araw ding iyon, ang balitang ang dalawang pinakamalaking distributor ay sabay na unilaterally na tinapos ang takeover contract ay bumagsak sa Torres Group headquarters tulad ng bomba. Daan-daang libu-libong kahon ng karaniwang domestic electrical equipment na katapos pa lamang gawain ay naibaling, nag-ipon ng mataas sa mga bodega. Ang mga linya ng produksyon ay napilitang tuluyang ihinto ang operasyon dahil walang alam kung sino ang bibili ng mga produkto. Libu-libong manggagawa ang nagkagulo dahil sa panganib ng naantalang sweldo. Ang buong distribution lifeblood ng kumpanya ay opisyal na pinutol ko ng ganap, walang babalik para kay Aling Leticia. Ang Torres Group ay nakaharap sa panganib ng chain reaction na pagbagsak. Ang karmic na paghihiganti para sa malupit na mga kilos ng mag-ina ay dumating sa wakas. Ang balita ng sabay-sabay na pag-alis ng dalawang pinakamalaking national distributor ay bumagsak sa Torres Group headquarters tulad ng mabilis na kulog. Sa mga sumunod na araw, ang kalagayan ng Torres Group headquarters ay natabunan ng ganap na kaguluhan at pagkabalisa. Daan-daang libu-libong kahon ng domestic electrical equipment mula sa mga switch at outlet hanggang sa electrical wire ay patuloy na ibinalik ng mga delivery trucks. Ang mga bodega sa suburban industrial parks ay mabilis na napuno ng walang natirang espasyo. Ang mga bodega manager ay nagsapalaran ng mga kalakal sa labas ng compound na kalatag sa ilalim ng araw at ulan. Ang pagsadsad ng distribution lifeblood ay agad na nagdala ng pagbagsak ng production chain. Ang kawalan ng benta ay nangangahulugang walang incoming cash flow. Ang mga plant directors ay napilitang maglabas ng anunsyo ng pansamantalang paghinto ng mga makina ng walang katiyakang panahon.
Libo-libong production workers ay nagkagulo at nagtitipon sa harap ng opisina ng management na humihiling ng sagot tungkol sa sweldo at insurance. Ang ingay ng mga protesta ay kumakalat sa buong industrial park. Sa stock market, ang masamang balita ay kumalat ng napakabilis. Sa unang trading session ng Lunes ng umaga, ang code ng stock ng Torres Group ay agresibong ibinebenta at sa loob lamang ng 15 minuto pagkatapos ng pagbubukas, ang presyo ay direktang nahulog sa floor price na may milyon-milyong shares ng stock na naipon. Ang monitoring screen ay puno ng kulay berde na kamatayan. Ang mga maliliit na mamumuhunan ay nagsimulang magpanik, pumunta sa mga financial forum at sigaw-sigaw na humiling sa board of directors ng Torres Group na tumayo at magpaliwanag. Nakaupo si Aling Leticia sa maningning na may chandelier na tanggapan ng chairperson. Ang kanyang mukha ay halatang natanda ng 10 taon pagkatapos ng ilang gabing walang tulog. Ang maingat na makeup ay hindi na makaitago ng malalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang mga kamag-anak na sumunod niya nang ininsulto nila si Marco ay nawala na, walang kahit isa ang nangahas na pumasok sa silid para ibahagi ang bigat. Si Lorenzo naman ay nag-off ng telepono at nagsakit para hindi pumunta sa kumpanya ng ilang araw. Hindi na mapagtiis ang pagsaksi sa pagbagsak ng kinabukasan ng angkanan. Nagpasya si Aling Leticia na personal na pumunta sa mga malalaking bangko sa lungsod upang humingi ng emergency rescue loan. Dala niya ang lahat ng titulo ng mga property na hawak ng Torres Group, umaasang gamitin ang mga ari-arian bilang collateral para makahiram ng malaking halaga upang bayaran ang mga manggagawa at panatilihin ang makinarya. Ngunit masyadong mababa ang kanyang tinasa sa katalinuhan ng mga bangko at sa impluensya ng pangalan ng Reyes Holdings. Sa pangunahing sangay ng pinakamalaking commercial bank sa Makati, naghintay si Aling Leticia ng 3 oras bago siya tinanggap ng branch manager. Nag-browse ito ng mabilisan sa mga papeles at umiling ng pagtanggi. Napakagalang, Ma'am Torres. Napaka-regret naming sabihin, ngunit ang board of directors ng bangko ay kakalusaw ng desisyong palakasin ang credit conditions para sa tradisyonal na electrical equipment manufacturing sector. Bukod pa rito, ang financial report ng Torres Group ngayong quarter ay nagpapakita ng napakabigat na negatibong cash flow. Ang panganib ng bad debt ay malinaw at maliwanag. Sa sensitibong panahong ito, hindi namin maaaring aprubahan ang libo-libong pisong loan para sa kumpanya. Paumanhin, dalhin na lang niya pabalik ang mga papeles. Sinubukan ni Aling Leticia na makiusap, pinababa ang sarili niya at nangako ng mas mataas na interest rate kaysa sa standard, ngunit ang manager ay nanatiling malamig. Pag-alis sa unang bangko, patuloy pa rin siyang pumunta sa pangalawa at ikatlong bangko. Ang resulta ay mga iling na walang awa. Walang financial institution ang nangahas na mag-pump ng pera sa isang negosyong napapalibutan sa lahat ng dako, lalo na nang maalam nila na ang Reyes Torres Fund na may napakalaking kakayahan mula sa Reyes Holdings ay nakatayo sa likod ng lahat ng bagay. Sa katapusan ng araw, ang mabibigat na hakbang ni Aling Leticia ay bumalik sa maluho ngunit walang tao na villa. Naupo siyang bigla sa sofa at itinirarang ang bundle ng loan applications sa mesa. Napagtanto na niya na talagang natulak na siya sa gilid ng pader, ang balot ng kapangyarihan at kayabangan na ginamit niya para yurakan ang kaligayahan ng kanyang anak na lalaki ay nadurog na sa piraso-piraso. Niyakap niya ang kanyang dibdib at umiyak ng matagal sa gitna ng walang tao na silid, binibigyan ng dama ang mapait na lasa ng pagkatalo. Ngunit ang pinakamasamang bagay para sa kanyang pamilya ay hindi pa natapos doon. Habang si Aling Leticia ay walang tigil na naghahanap ng pera para iligtas ang kumpanya, si Lorenzo naman ay pumili ng ganap na kakaibang landas para maibsan ang presyur. Ang ugali ni Lorenzo ay palaging mapaglaruan, matamis sa buhay, ngunit kulang sa lakas ng loob na harapin ang hamon. Nang makita ang Torres Group na patuloy na bumababa, ang nanay ay pagod, ang kuya ay naputol na ang relasyon, hindi siya lumaban para tanggapin ang responsibilidad kundi naging panik.
Gustong kumita ng pera nang mabilis upang maibalik ang dangal. Isang Biyernes ng gabi, gamit ang kapangyarihan ng posisyon ng Deputy Financial Director na ipinagkaloob ni Aling Leticia, lihim na nagpaiwan si Lorenzo sa opisina pagkatapos ng oras ng trabaho. Ginamit niya ang high-level password at peking electronic signature ng Chief Accountant para ma-access ang reserve account system ng Torres Group. Sa mabilis na mga kilos, nagawa ni Lorenzo na matagumpay na mag-transfer ng 1.5 milyong piso mula sa Union Fund at Insurance Fund ng mga manggagawa papunta sa isang anonymous personal account. Nang gabing iyon din, personal na nagmaneho si Lorenzo ng natirang sports car ng pamilya at tumakas patungo sa isang tumakas papunta sa isang malaking casino resort sa lalawigan. Pinagyayaman ni Lorenzo ang isang malokong panaginip na sa pamamagitan ng 1.5 milyong pisong kapital at kaunting kapalaran, mananalo siya ng malaking halaga, dadalhin ang pera para iligtas ang kumpanya at magiging isang bayaning mapalad sa mata ng kanyang ina. Ngunit ang kasino ay isang lugar na walang awa sa dugo ng tao. Pagpasok sa VIP room para sa malalaking customer, sinalugso si Lorenzo sa mga laro ng pusta at card nang may mga mata na pula sa ambisyon. Sa mga unang laro, sadyang hinayaan ng house na manalo siya ng ilang milyon. Ang amoy ng madaling pera ay nagpawala sa kanya ng lahat ng lohika at patuloy siyang naglagay ng napakalaking halaga sa mesa. Nang nahuli na ang biktima, nagsimulang kuhanin ng house ang lambat. Sa loob lamang ng isang katapusang linggo, ang kabuuang 1.5 milyong piso na nilustay kasama ang sports car na ipinangako doon ay nawalang parang hangin. Naiwan si Lorenzo nang walang kahit 5. Itinaboy ng bodyguard ng kasino sa labas ng gabi ng malamig na may gulong damit at tiwangwang. Ang isang bagay na hindi kailanman alam ni Lorenzo ay ang lahat ng kanyang mga gawang hangal ay nasa ilalim ng masusing pagmamamasid ni Kuya Ernesto, ang veteranong financial expert ng Reyes Torres Fund. Nang maisagawa ang 1.5 milyong piso na transfer, ang alarma ng sistema na itinago ni Kuya Ernesto sa loob ng accounting room ng Torres Group ay agad nag-record. Ang aming cybersecurity team ay mabilis na na-trace ang lahat ng bank statements, natukoy ang pinagmulan at pagpunta ng pera. Hindi lang iyon, nagpadala pa si Kuya Ernesto ng isang tao para sumunod kay Lorenzo hanggang sa kasino. Ang lahat ng mga larawang si Lorenzo ay nagtatago ng mga ipon ng cash chips sa kasino, ang eksena ng sigaw at pagbagsak niya ng matalo at ang eksena ng pagpipirmahan niya ng pawn documents ng luxury car, lahat ay malinaw na naitala ng hidden camera. Isang linggo ng umaga, tahimik akong nakaupo sa opisina ng bahay habang tinatamasa ang mainit na tasa ng chamomile tea na inihanda ni Marco. Nagpadala si Kuya Ernesto ng lahat ng ebidensya bank statements na may pulang selyo, high-definition video clips at mga voice recordings ng testimonya ng casino broker sa pamamagitan ng internal secure system. Nakaupo si Marco sa aking tabi at pinanood ang video ng kanyang kapatid na nagtatatapon ng milyon-milyong piso sa mesa ng pusta at ang kanyang mukha ay naging maputla kahit galit na galit sa hangal na kapatid at lubos na disappointed sa kanyang ina. Habang tinitingnan ang kanyang sariling dugo na nahulog sa landas ng kulungan, hindi siya makaiwas sa kalungkutan. Mahinahon niyang hinawakan ang aking kamay, ang kanyang boses ay mabagal at malungkot. Si Lorenzo ay talaga nang wala ng lunas. Ang 1.5 milyong piso ay pera ng mga manggagawa, hindi ito patatawarin ng batas. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa, mahinahon na tinapik ang kanyang kamay para aliwin siya. Huwag siyang pagalitan mo ang iyong sarili. Bawat isa ay may responsibilidad para sa kanyang mga kilos. Si Lorenzo ay isang adulto na pinili niya ang landas na ito, dapat siyang magbayad ng presyo. Ang folder ng ebidensyang ito ay ang huling bomba para ganap na wakasan ang Torres Group. Bukas, lahat ng bagay ay magtatapos. Maagang madaling araw ng Lunes, habang ang mga kalsada ng lungsod ay nakakubling sa bahagyang ulap, ang opisina ng Reyes Torres Fund ay nagniningning na. Nakasuot ako ng itim na opisina na terno, ang buhok ko ay nakaupdo ng maayos, ang aking mukha ay nagpapakita ng kalmado
at determinasyon ng isang taong hawak ang laro. Si Kuya Ernesto at ang media team ng kumpanya ay nasa kanilang posisyon. Eksaktong 7 ng umaga, 2 oras, bago pa mabuksan ang stock market, ginawa ko ang senyales para pasabugin ang media bomb. Daan-daang investigative articles na may malalaking headline ay sabay-sabay na lumabas sa front page ng 5 pinakamalaking financial newspapers sa bansa. Sa parehong oras, ang mga forum sa stock market at social media ay sumabog ng libu-libong anonym na posts at shares. Ang nilalaman ng lahat ng articles ay nakatuon sa isang nakakaalarma na iskandalong nagpapabago ng mundo ng negosyo. Ang Deputy Financial Director ng Torres Group ay nagnakaw ng 1.5 milyong piso mula sa Union Fund at Insurance Fund ng mga manggagawa at nagtakas papunta sa kasino na nagpautang. Pinalubog ang lahat para mapalakas ang katotohanan at lakas ng pagwasak ang lahat ng bank statements na may digital signature ni Lorenzo. Ang video ng kanya nag-gamble sa VIP room ng kasino ay kasama ang lahat ng detalye, walang binago kahit isang detalye. Ang bakal na katibayan ay napakalinaw na ang Torres Group ay walang kahit anong pagkakataon na tumayo at tumanggi o mag-publicize ng clarification. Ang lindol ay agad na nag-alab sa lahat ng mamumuhunan at sa komunidad ng mga netizen. Ang tiwala ng mga shareholder at kakayahang pamamahala ng Board of Directors ng Torres Group ay winasak ng tuluyan. Nang mag-aanunsyo ng bagong trading session ng kampana ng palengke ng 9 ng umaga, ang stock ng Torres Group ay agad na bumagsak ng walang tigil, nakastick sa floor price. Ang kolumna ng sell orders sa kanang bahagi ng screen ay nagpapakita ng 12 milyong shares na nakaimbak, habang ang kolumna ng buy orders sa kaliwang bahagi ay ganap na blanko at walang tao, pinakamalinaw na tanda ng ganap na takot ng market. Walang gustong bumili, lahat ay gusto lumabas, ngunit walang makatakas. Ang epekto ng mga artikulo ay hindi lamang tumigil sa stock market. Libu-libong manggagawa sa mga pabrika ng Torres Group na nabasa ang balita ay nagalit ng hindi na kontrolado. Napagtanto nila na ang pera na nilustay ni Lorenzo sa kasino ay ang kanilang sweldo, ang kanilang insurance at ang kanilang union fund na matagal nang pinaghandaan. Nang 10 ng umaga, daan-daang manggagawa na may kasamang mga banner at poster ay nagsiksikan sa pangunahing pintuan ng Torres Group Headquarters sa Ortigas. Malakas ang kanilang sigaw at hiyaw na humihiling ng bayad ng sweldo at pagpapaalis sa korap na opisyal. Kasabay, kinatawan ng mga malalaking bangko ay agad na nagpadala ng collection team para mag-station sa lobby ng kumpanya nang may dokumento ng early payment demand dahil ang Torres Group ay seryosong lumabag sa mga probisyon ng financial safety. Ang eksena sa harapan at loob ng Torres Group Headquarters ay nagiging ganap na kaguluhan na walang katulad dati. Ang manipis na security ng kumpanya ay ganap na walang lakas sa harap ng galit na maraming tao. Nakulong si Aling Leticia sa pinakamataas na palapag ng kanyang tanggapan, hindi nangahas lumabas kahit isang hakbang. Ang ingay ng loudspeakers ng mga manggagawa mula sa kalsada ay tumatawid sa makapal na salaming pader, maririnig pa rin ng malinaw. Tumingin siya sa mga nagpoprotestang tao, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng malagim. Ang pinakamamahal na anak na lalaking pinagyaman niya ay kusang loob na nagsaksak ng patal na sampal sa kumpanya ni Lustay, ang pinaghirapan ng maraming manggagawa. Biglang nabuksan ang pintuan ng tanggapan, tumakbo ang HR manager na may takot na mukha, nagbalita na opisyal, na nagpadala ng urgent summons ng NBI Economic Crime Division para sa Deputy Director Lorenzo. Napaluhod si Aling Leticia sa karpeteng sahig, ang mga luha ay nagsimulang dumalo. Niyakap niya ang kanyang kaliwang dibdib, humihinga ng dahan-dahan. Alam na niyang ganap niyang natalo ang laban, na ito walang kapangyarihan, walang dangal, at ang pinakamamahal na anak na lalaki ay papalabas na sa mundo ng kaguluhan. Ang kaparusahan ng karma para sa lahat ng malupit na kilos ng mag-ina ay dumating sa wakas. Nang hapon ng parehong araw, habang ang mga tao sa harapan ng Torres Group Headquarters ay hindi pa nagpapakalma, tumunog ang aking telepono. Nang makita ang pangalan ng biyenan na lumabas sa screen, bahagya akong ngumiti
at pinindot ang boton ng pagtanggi. Hindi hanggang tumawag ang numero ni Don Bernardo, ang malalaking shareholder na nasa aming alyansa, para mag-mediate. Pumayag na akong sagutin. Nakakalungkot na nagbuntong hininga si Don Bernardo sa telepono. Lara, ang sitwasyon ng kumpanya ay napakatindi na. Ang iyong biyenang babae ay ganap na nagpanik. Umiiyak siya at nagmamakaawa sa akin na tawagan kita. Nais niya ang isang pulong para humingi ng awa para kay Lorenzo at iligtas ang kumpanya. Anong gagawin mo? Sumagot ako sa matiyak at malamig na tono. Pakisabi sa kanya, sumasang-ayon akong makipagkita. Ngunit ang lugar ay ang opisina ng Reyes Torres Fund. Hiniling ko sa kanya na magdala ng kanyang legal representative at lahat ng corporate ownership papers at share documents ng pamilya. 1 oras lang ang ibibigay ko sa kanya. Eksaktong 30 minuto. Pagkatapos, lumabas si Aling Leticia sa lobby ng aking kumpanya. Wala na ang karangyaan at kayabangan ng isang makapangyarihang asawa. Mukhang naganda siya ng 10 taon. Ang buhok ay gusot, ang mga mata ay namamaga at pula. Ang lakas ng paglalakad niya ay kailangan pang suportahan ng lawyer na kasama niya. Inutusan ko ang security staff na isama sila sa malaking conference room na may acoustic walls. Si Marco at ako ay nakaupo na sa posisyon ng presider. Si Marco ay nakasuot ng simpleng puting polo na nagpapakita ng kalmado ng walang kapalihabaan na emosyon. Nang umupo si Aling Leticia sa harap na upuan, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang nakatagpo ng malamig na tingin ng kanyang anak na lalaki. Biglang umiyak nang nakaupo si Aling Leticia at nagkakatuwang ang dalawang kamay. Sinabihan si Marco na nagkamali siya, nagmamakaawa. Hinihiling niya sa akin bilang manugang na bawiin ang reklamo para kay Lorenzo. Napakaraming pa niyang idinagdag na hikayat para maawa ang kanyang anak. Hindi sumagot si Marco. Ibinaba ang mga mata niya sa akin at pinahintulutang hawakan ko ang negosasyon. Kinuha ko sa drawer ang isang berdeng hardcover folder at malakas na ibinaba sa mesa, dumulas papunta sa harap ni Aling Leticia at ng kanyang abogado. Huwag nang umiyak ng walang kwenta. Ang batas ay hindi isang bagay na maaaring kalawin sa pakikipagkasundo. Si Lorenzo ay may kasalanang nagnakaw ng pera ng mga manggagawa at malaking sugal. Ang parusa sa bilangguan ay hindi maiiwasan. Ang folder sa harap niya ay hindi reklamo laban kay Lorenzo. Ang nasa loob ay patunay na nakolekta ko ng tax evasion at paglikha ng black funds ng Torres Group sa loob ng 3 taon ng kanyang pamunuan. Sapat ang halaga ng tax evasion para mag-file ng criminal case ng direkta laban sa kanya mismo. Nanginig ang abogado at binuksan ang ilang unang pahina at agad nagbago ang mukha niya na namumutla at pinawisan. Bumubulong siya sa tainga ni Aling Leticia. Ang ebidensiya ay napakakumpleto at tumpak. Kung ibibigay nila ito sa tax agency, agad siyang maaresto. Narinig nito ni Aling Leticia na tulad ng kidlat, ang kanyang buong katawan ay naging malambot at sumandal sa likuran ng upuan. Tumingin siya sa akin nang may sukdulang takot. Sinabihan niya akong sabihin na kung anong gusto ko. Tumayo akong nakatayo, mga kamay nakatampong sa mesa. Bawat salita ay malinaw. Una, kailangang lagdaan niya ang transfer ng lahat ng shares na hawak niya sa Torres Group papunta sa Reyes Torres Fund sa 70% ng kasalukuyang book value. Pangalawa, agad na mag-convene ng extraordinary shareholders meeting, ibalik ang posisyon ng CEO sa Marco. Pangatlo, lahat ng kamag-anak na walang kwenta at mapanlinlang na inilagay niya sa kumpanya para sa kapangyarihan ay dapat mag-clear ng kanilang mga gamit at magbitiw bukas. Kapalit, gagamitin ko ang pera ng fund para mapunan ang 1.5 milyong pisong butas na ginawa ni Lorenzo bago pa ilunsad ng NBI ang formal prosecution upang matulungan siyang mapababa ang sentensya. Itatago ko rin ang folder ng tax evasion na ito para mabuhay niya ng maayos sa katandaan. 5 minuto siya para pag-isipan at lagdaan. Ang silid ay nahulog sa mabigat na katahimikan. Ang tiktok ng orasan sa pader ay maririnig sa bawat segundo.
Alam ni Aling Leticia na wala na siyang kahit anong pagpipilian. Nakatayo sa pagitan ng ganap na pagkalugi ng ari-arian at pagpasok sa kulungan, napilitan siyang yumuko at tumanggap sa pagkatalo sa harap ng manugkong isinangisi niya noon. Sa eksaktong 5 minuto, ang nanginginig na kamay ni Aling Leticia ay kumuha ng bolpen at malinaw na lagdaan ang 3 transfer documents na inihanda ng koponan ni Kuya Ernesto. Ang makasaysayang paglipat ng kapangyarihan ng Torres Group ay natapos sa mga patak ng luha ng nakalipas na chairperson. Nang lumabas si Aling Leticia sa opisina, huminga akong may ginhawa. Sa wakas ang katarungan ay naisakatuparan. 6 na buwan matapos ang makasaysayang negosasyon, opisyal na naisagawa ang unang hearing ng criminal case tungkol sa embezzlement sa Torres Group. Kahit na ang Reyes Torres Fund ay nagbayad na ng 1.5 milyong piso na kabuuan para sa mga manggagawa, si Lorenzo ay nahatulan pa rin ng 5 taon ng pagkabilanggo para bayaran ang kanyang pagkamali at pagiging mapagsakim. Nang araw na siya ay inalisan at inakay sa sasakyan, nakatayo si Aling Leticia ng malayo at umiiyak ng hinimatay. Mula sa isang marangyang asawa, siya ay nawalan ng lakas ng loob at lumipat sa pagiging nag-iisa at may sakit sa luma niyang tahanan. Tinupad pa rin ni Marco ang kanyang tungkulin bilang isang anak. Bawat buwan ay nagpapadala pa rin siya ng katulong para linisin ang bahay at nag-iimbita ng sariling doktor para alagaan ang kalusugan ng kanyang ina. Ngunit limitahan niya ang pagbisita sa bahay, ang napakalaking sugat sa puso ay nagpapahirap sa pagbabalik ng ugnayang magkasamang nanay at anak tulad ng dati. Sa ilalim ng matibay na pamumuno ni Marco bilang CEO, kasabay ng walang katapusang suporta ng kapital at strategic na direksyon mula sa aking investment fund, ang Torres Group ay dumaan sa isang komprehensibong muling pagbabago. Matapang naming inalis ang mga mahihinang miyembro ng tauhan, tinanggal ang mga kamag-anak na umaasa sa posisyon, at dinala ang mga batang may talento sa mga pangunahing tungkulin. Si Don Bernardo ay hinirang bilang honorary chairman ng Board of Directors, naging matibay na pundasyon ng espiritu para sa lahat ng empleyado. Higit sa lahat, matapang na pinagsama ni Marco ang kanyang Smart Home Technology Company sa tradisyonal na produksyon ng Torres Group. Ang buong lumang linya ng produksyon ay na-upgrade at na-i-convert sa paggawa ng smart electrical devices na may integrated artificial intelligence. Ang mga produktong bagong henerasyon na may tatak na Torres ay hindi lamang nangunguna sa lokal na market, kundi nagsimula na ring makatanggap ng mga export order papunta sa mga bansa sa Southeast Asia. 1 taon matapos lumipas ang bagyo, nakatayo kami sa malawak na lobby ng Philippine Stock Exchange. Ngayon ay isang makasaysayang araw, ang bagong technology conglomerate naming ay opisyal na nagtatala ng mga shares sa PSE Stock Exchange matapos ang matagumpay na muling pagbabago. Libu-libong mamumuhunan at mga pahayagan ay naroroon ng masigasig para masaksihan ang makasaysayang sandali. Si Marco ay nakasuot ng maatingkad na asul na suit, ang kanyang asal ay maayos at puno ng kumpiyansa. Nakatayo ako sa kanyang tabi sa isang payak na dilaw na tela ng terno, ang aking tiyan ay napalaki na maliwanag na ang aking ika-6 na buwan ng pagbubuntis. Ang pagdating ng munting buhay ay ang pinakamagandang regalo na nagbibigay ng kabayaran para sa lahat ng mga bagyo na pinagsamahan namin. Sa ilalim ng mga upuan ng karangalan, ang aking ama, si Don Ramon Reyes, ay ngumingiti ng may pagmamalaki at kabaitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang 2 anak na nagtagumpay. Tumunog ang kampana na nagpapaalam ng unang trading session. Ang presyo ng shares ng aming kumpanya ay mabilis na umakyat ng hanggang ceiling price sa mga unang minuto, nagpapakita ng ganap na tiwala ng market sa bagong pamunuan. Lahat ay nagpalakpakan. Sunod-sunod na mga buket ng sariwang bulaklak ang dumating. Sa gitna ng masayang kaingayan at kaligayahan, lumingon si Marco at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Yumuko siya at mahinahon na hinalikan ang aking noo. Ang kanyang boses ay sapat lamang para sa 2 naming marinig. Salamat sa iyo, asawa. Salamat sa pagpasok mo sa aking buhay.
sa pagtitiwala sa akin at sa paglakad kasama ako sa pinakamadilim na mga araw. Ang tagumpay ngayon ay lahat ay para sa iyo. Isinandig ko ang aking ulo sa kanyang balikat at inalagaan ang aking buntis na tiyan. Ang aking puso ay puno ng kapanatagan na hindi ko matuklasin sa ibang lugar. Ang paglalakbay ng pagpapatunay ng isang marangyang anak na babae at ang walang pagod na pagsisikap ng isang matapang na lalaki ay nagtapos sa pinakamagandang katapusan. Napagtanto ko na kahit anong kahirapan ang inihagis ng buhay sa atin, kahit gaano kasama ang mga tao sa atin, basta sapat ang pagmamahal at sapat ang katapatan ng puso, tiyak na mahahanap natin ang liwanag sa dulo ng daan. Ang biyenan kong ayaw tumanggap sa akin hindi niya alam